Gusto mo pa? Ako pang tatayin na naman ito para ikuha siya na kung ano ang gusto niya. Okay na ako, Pips. Busog na ako. Hindi ko akalaing gourmet ko ka pala. Kain lang pala katapat ng patahi-tahimik mo kanina eh. Biro nito. At alak. Napatigil ang pag-inom niya ng ikatlong refill ng red wine. Nakangiti ito sa kanya, the same smile she remembered that day of Mitzi's party. It took her breath away and the erratic beating of her heart, sure as hell, was not because of the wine. Tumikim muna siya bago muling magsalita. If she did not, baka high-pitch ang labas ng boses niya at mahalata nito na gusto niyang muling magtago sa itaas. So, paano ka naman natutong magluto? Ikaw lang ba ang marunong magluto sa inyo? Lahat kami magkakapatid marunong magluto, although ang magaling talaga ay yung panganay namin na babae si Ate Sandra. Ayaw kasi ng parents ko, especially my mom, na lumaki kaming parating umaasa sa kanila o sa katulong o sa delivery para makakain. Besides, nagkibit ito ng balikat. Masaya kayang magluto. Ilan nga kayong magkakapatid? 9, pang-apat ako, yung panganay sa kabunso naming kambal. Lahat kami train ng mom ko sa lahat ng gawaing bahay. Kahit may sarili-sarili kaming yaya. Natatawang dagdag nito. Pwede naman ang mapapangasawa mo na ibulalas niya. Biglang nalaki ang mga mata niya nang ma-realize kung ano ang implikasyon ng sinabi niya. Biglang tumigil din ang kamay nito in mid-air sa aktong pag-inom. Hindi niya tuloy alam kung nag-offend ito o kung ano pa man ang pikto ng sinabi niya rito. Her heart pounded so hard, malamang naririnig yun nito. Makalipas ang ilang makapigil hiningang sandali, itinuloy nito ang pag-inom. Binaba niya ang baso sa mesa, ipinatong dalawang siko roon at nakangiting tumitig sa kanya. Sa palagay mo, is that an honest opinion? I mean, kayong lahat, ang mga magiging asawa-asawa niyo, or boyfriend or girlfriend. Pinulot niya ang tinidor at kunwari ay inipon sa isang tabi ng plato ang imaginary remnants ng kanyang kinain. Diyos ko, di yata siya pa talaga ang mauunang umamin na patay siya rito. Wait, Meg, walang bawian. Ako lang ang tinutukoy mo. Kitang-kita sa mga mata nito na naa-amuse ito sa pagkataranta niya. Pero yes, si Kuya Jared and si Ate Sandra, sila yung panganay, are both happily married. Si Kuya Iking, masaya din sa bakasyon niya, he's a priest. Yung dalawang sumunod sa akin, si Noel at Ella, may mga serious relationship pareho. Ako, hito, waiting. Sumulyap sa rito and down and saw something in his eyes. Tell me you love me. Yeah, I'm sure magiging swerte din siya sa isa kasi hindi niya maituloy ang gustong sabihin. Nawakan niya ito ang kanyang mga kamay para pigilin ang nakakangilong pagkayod ng tinidor sa plato niya. He touched her chin and brought her face up so he could look into her eyes. Mahal mo ba ako, Meg? Napalunok siya pero parang mali ang pasok ng laway sa lalamunan niya kaya siya nasamid. Mabilis siyang inabutan ng tubig ng binata habang hinahagod nito ang likod niya. Nang humupo ay binaba niya ang baso sa mesa. Iniikot nito ang upuan para magkaharap sila. Muli nang inilihis ang tingin mula sa mga mata nitong naghihintay ng kasagutan. Peps, ay pinagdaop niya ang mga kamay sa kandungan. Alangang aminin niya, hindi niya kaya. Pero hindi din naman niya kayang sabihin hindi niya ito mahal dahil ang totoo ay mahal na mahal niya nito. Ang kulit ng utak niya. Ipinatong nito ang dalawang kamay sa sandalan ng upuan sa magkabilang gilid niya. Sinabi mo kanina mahal mo ako? Nalaki ang mga mata niya. It was not possible. Nananaginip lang siya kanina. Hindi totoong pumasok ito sa kwarto niya. Hindi totoong hinalikan siya nito. Hindi rin niya gagawing umamin dito kung hindi sa panaginip. Pips, no, ay natatarantang umiling siya. Hindi totoong mahal mo ako? Hamon nito. Totoo, bigla niyang tinakpan ang bibig. She was totally horrified sa pinagsasabi niya.
Pero mukhang nagustuhan nito ang sinagot niya dahil ngumiti ito at unti-unting inilapit ang muka sa kanya. Mabuti naman kasi Meg, kung hindi mo pa napapansin, in love naman talaga ako sa'yo. Hindi niya alam kung maniniwala siya agad sa kabila ng pagngiti niya sa sinabi nito. Baka kasi, ako talaga? No one else? Meg, matagal kong naging kaibigan si Grace. Obviously, alam nito kung saan nanggagaling ang pag-aalinlangan niya. Pero ikaw lang ang gusto kong alagaan at pagsilbihan. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Ikaw lang ang gusto kong mahalin. Niyakap niya ito sa sobrang saya. Siguro kung marunong lang siyang kumanta, kakanta rin siya. I love you, Joseph, with all my heart. Hi, Luan, bati ni Megan sa kaibigan pagpasok niya sa Starbucks sa Bayview Park Hotel sa May Calaw 1 Sunday afternoon. Anong nangyayari sa iyo? Bungad sa kanya ni Luan matapos sumalik sa pisngi niya. Bakit di ka sumasagot sa text ko buong weekend? Yeah, naiwan ko sa kotse yung phone eh. Hinawin niya ang buhok na nakalaylay sa noo at inipit iyon sa likod ng kanyang tenga. The whole time, nagkibit lang siya ng balikat. Ano yung ganyang ngiti mo ngayon? Bakit para kang kinikiliti? Pinaningkitan siya nito. Wala. Her eyes were wide and innocent. Wala. Nagtaas ito ng kilay. Hindi ka makatingin ng diretso sa akin. Wala. Hindi niya ito pinansin. Nagtuon siya ng atensyon sa baresta sa counter para ibigay ang orders nila. Nasa inyo si Peps? No. Ano naman? Nagkibit siya ng balikat. I'm sure hindi mo na kinaya. Bulong nito malapit sa tainga niya. Inamin mo na kay Peps na in love ka sa kanya? Luwan, can you close? Can you please? Naliyuan niya ito para hindi na ito makitang kinikilig siya pero sunod na lang ito sa kanya. Inagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa pabalik sa ulo. Nakapamaywang pa ito habang sinisipat kung ano pang kakaiba sa kanya. Bihis ngiti, kislap ng mga mata. Mukha ka talagang ongek. Inabot nito ang in-order na green tea, frappuccino na inilapag ng barista sa counter. Kasunod niyon ang kanyang caramel frappuccino. Sabay silang tumungo sa inireserve nilang mesa sa isang sulok ng kapihang iyon. Naupo sila, nagtinginan at napikon ito sa kanya. Grrr! Gigil na singal nito. Magkukwento ka ba o hindi? Ano bang nangyari sa'yo? Hindi na siya nakatiis. Hinitian niya na ng tuluyan ang kaibigan. Oo na sis, kami na. Tumili ito at dumukwang para yakapin siya. So, ibig sabihin, mahal ka din niya? Tumango siya emphatically. I still can't believe it. Congratulations, sister. Grabe, sobrang happy ako for you. I mean, muli silang naupo, demurely dahil pinagtitinginan na sila ng mga taong naroon. Isang beses ko pa lang siya namimit pero I know mabuti siyang tao. I know he'll take good care for you. He did na, no? 2 beses pa nga, di ba? Gaga, hindi lang ganun. Ang ibig kong sabihin, oo na, I get it. Kinukrit lang kita. Kinagat niya ang straw ng inumin niya. I think Joseph si Joko is the single most caring, most wonderful, lovable, intelligent hunk of a man one could ever have the good fortune to love. Excuse me, lumapit ang isang mukhang model sa kinaroroonan nila. Nahinto tuloy ang masayang tawanan nilang magkaibigan para titigan ito. Matangkad ang babae para 1 kilometro ang haba ng legs. Halatang galing Mango, ang suot nitong printed halter neck dress na pinatungan ng plain white bolero at white strappy slip-ons. Ang dala nitong bag ay isang lolo castagnet at naamoy nila ang samyo ng Chanel dito. Yes, nakangiting turuan nito. Nakatingin lang si Luwan at naghihintay na mangyayari. Sorry, nadinig ko lang kasing binanggit niyo ang pangalan ni Joseph si Joko. She ran the tip of her tongue over pink, glossy lips. Mga kaibigan ba niya kayo? Sumulyap muna siya kay Luwan na nagtaas na lang ng kilay. Yes, he's my boyfriend. Kakilala mo siya? Oh, oo, we're very very good friends. Nananatili ang ngiti nito pero parang tumalim ang mga mata. I'm Grace, Grace Lado. Inabot niya nito ang kamay sa kanya.
You must be Megan. Oh, tinanggap niya ang pakikipagkamay nito pero bahagya siyang natakot dahil baka kung ano ang gawin nito pagkahawak sa kanya. Yeah, hi. Friend ko si Luan. Hindi nito pinansin ang pinakilala niya at kitang-kita niya ang paniningkit ng kaibigan sa pagkakasnab dito. Humarap ito sa kanya. I've heard a lot about you. Parati kang binabanggit ni Pips. Ah, talaga? My God, saan ba patutungo ang usapang ito? Sana naman magaganda ang nasasabi niya about me. Oo naman, taas kilay na sagot nito. Walang laman ang kwento niya kundi ikaw. Yeah, she could not believe they were actually having a conversation. Kung conversation nga yung matatawag. I'll go ahead, may lakad pa ako. Ipinaspas nito ang kamay. Nagkataon lang na narinig ko yung pangalan ni Peps nang swerte naman at girlfriend pala niya ang nagsasalita. I just needed to check you out. Ano daw? Ano ako, merchandise? Congratulations, Megan, anito in an overly sweet voice bago tuluyang tumalikod. Pagkatapos ay tila may naalala pa itong sabihin, binalikan sila nito. Oh, by the way, sinabi ba sa iyo ni Joseph na ibinalita ko na sa kanya mag-aasawa na ako? Parang may sumakal sa puso niya. Anong kinalaman noon sa amin? Nagkibit lang ito ng balikat. Nakataas pa rin ang mga kilay. The other day, baka mo naging kayo. That was the day I told him I'm engaged. Matamis ang ngiti nito at masaya pang kumaway bago nilisan ang tabi nila. Pinanood niya itong lumakad palayo. Tinitingnan naman siya ni Luan habang iniisip pa niya kung paano siya dapat magre-react. Masyado yatang mahirap mag-isip kung halos hindi ka makahinga at parang libo-libong matatalas na blade ang lumalaslas sa bawat surface area ng kanyang puso. Don't tell me you believe her. Ang kaibigan ang unang nakarecover, umiling siya. Bakit parang iiyak ka na? Uwi na tayo please. Dinampot niya ang inumin at saka tumayo mula sa kinauupuan, dire-diretso palabas ng pinto. Meg! Nabot siya nito hanggang maharangan siya sa dinaraanan sa sidewalk. Honestly sister, feeling ko weirdo yun. Pwede bang wag mong pinapapaniwalaan? Hindi nga. Pinunasan niya ang basang pisngi gamit ang palad. Alam ko namang ginugulo lang niya ako eh. May tiwala ka ba kay Peps? Oo naman. Ayun pala eh. Inakbayan siya nito at hinaplos ang kanyang balikat. Pero masakit marinig, ano? I hurt her. Singot niya habang tumatawid sila ng kalye. Pagkasabi niyon ay biglang tumili si Luan at hinatak siya pabalik sa direksyon ng bangketa. May isang ramagasang kotse sa tabi nila at muntik na siyang nitong hagipin kung hindi mabilis na nakita iyon ng kaibigan. My God, si Raulo yung driver nun. Her heart pounded. I have a very bad feeling about this Meg, iling ng kasama. Hindi na siya sumagot. Too bad, madilim masyado ang tent ng sasakyan. Nakita sana nila kung sino yun. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!